So, ang title po ng aking mensahe sa umagang ito pinamagatan kong God has more. Amen? God has more. May mas higit pang inihanda ang Diyos sa atin or higit pang mga bagay na mula sa Diyos ang ating mararanasan as long as you walk with the Lord. Alam niyo ba na marami mga tao ay natatrap ngayon yung tawag na small thinking? Yung para bang minaliit lamang nila yung kanilang mga iniisip. Kasi sometimes they are focused only doon sa kanilang mga current situation. Nakafocus lang sa current situation, yung mga nagdaang failures nila. Doon lamang sila nakatuon. Or they focus that they need instead of what God can do. Nakafocus lamang sila minsan sa kanilang mga pangailangan instead doon sa Diyos na kayang gumawa na malaking bagay sa buhay nila. Yung para bang they focus of what feels impossible, kasi nga parang imposibleng mangyari, instead of what God says is possible. Because everything kay Lord ay possible. Wala pong imposible kay Lord. So, ang small thinking na sinasabi ko sa umagang ito ay naglilimits ng ating vision o ng ating mga hinaharap, yung ating mga iniisip. Pagka maliit lamang iyong thinking, yung para bang minaliit mo lamang ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, yung vision lumiliit. At yung faith ay humihina as well. Humihina siya. At ito ngayon ang dahilan kung bakit ang tao ay nakafocus lamang siya doon sa obstacle instead sa opportunities na pwedeng mangyari. Nakafocus lamang siya sa mga hadlang, sa mga problema, instead na maraming mangyayari pa pag ikay nilawakan mo ang iyong pag-iisip, nilawakan mo yung pagkilala mo kay Lord, mas malalim pa ang iyong mararanasan. Kasi yung iba naniniwala lamang that their limitation is more than God's promises. Para bang eto na yon, hanggang dito na lang, at hindi niya na naisip yung mga pangakong ibinigay ng Diyos sa kanila. Kita nyo, ang pagiging agila ay minsan ay hindi rin basta na nalalaman, no? Kasi ganito, ang agila, sila ay ginawa para para lumipad. Tama? And we all know the eagle, pag siya ay maliit pa lang, talagang para siyang sisiw. Eventually, pag siya ay habang lumalaki, mas lumalaki siya ng gusto. So, ang chicken naman, sila ay nilikha para sa ground naman. Tama? Ang mga chicken, nasa ground lang sila. Pero imagine mo, ang isang eagle na kayang lumipad, at sabi nga nilang eagle daw, when they testing their wings, ay doon sa tinatawag na pag mayroong bagyo. Yung bagyo, typhoon, hurricane. Ang ginagawa ng eagle, para malaman niya kung gaano kalakas ang kanyang pakpak, ay siya ay lumilipad against the wind. So imagine if it is 100 miles per hour yung dating ng hangin, sasalubungin ng eagle yon. For him to understand how strong yung kanyang wings. Imaginein mo kung ang eagle ay ikinulong mo lamang sa kulungan ng manok. So he will never understand or he will never realize kung gaano siya ka-powerful. Ang mga believers ganun din po. Sometimes many believers are living beneath their calling. Minsan ang mga manampalataya, sila ay namumuhay lamang doon sa tinatawag na under ng kanilang mga calling. Hindi dahil nilimitahan sila ng Diyos, because they limited themselves. Ang Diyos, pag ikay lumapit kay Lord, marami siyang ipapakita si Lord. But sometimes we limit God because why? We never discover how powerful He is. Ayun nagiging problema. So praise God. But before anything else, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning na kami dinala mo dito, O God, upang kami mag-worship, makahalubilo ang aming kapwa Kristiyano, at ma-worship ka namin, ma-magnify ang iyong pangalan. At sa oras na ito, O God, sa aming paikinig ng iyong mga salita, dadahin ko na buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang sa ganon maintindihan namin lalo ang pinararating ng iyong mga salita sa umagang ito.
Holy Spirit, kumilos ka sa aming kalagitnaan, turuan mo kami na maintindihan ang bawat turo na ibibigay ngayon. In Jesus' name, Amen. Ang plano ng Diyos ay mas malaki pa kesa sa ating mga iniisip. Amen? Because the Bible said, sabing ganon, ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin kayang maintindihan. At yung kanyang mga daan, ang kanyang ways ay hindi rin natin maintindihan. Kasi siya yung malaking Diyos. Kaya siya ang Diyos na talaga namang nagbibigay ng malaking bagay na higit pa sa ating inaasahan. Amen? Kaya kailangan natin, para maunawaan yun, kailangan natin lumalim kay Lord para maranasan natin na siya ay higit pa sa buhay natin. Yung maranasan mo that He is more than enough sa buhay natin. Unang-una, when faith deepens and vision expands, God reveals more. Ano ibig sabihin yan? Kapag lumalalim ang iyong pananampalataya, lumalim na, at lumawak ang iyong pananaw, kasi nga, lumalim yung faith mo, hindi mapipwede lumalim ka at hindi mo nakilala ng gusto si Lord. Kaya lumalalim ang pananampalataya kasi nagkakaroon ka ng tinatawag na confidence kay Lord. Kasi nakikilala mo siya ng mas malalim pa. Ang mas marami pang, ang mangyari doon, mararanasan mo pa ang marami pang ipinahayag ng Diyos o ipinapakita ng Diyos sa buhay mo. Amen? When faith deepens and vision expands, God reveals more. Makikilala mo siya. May istorya sa Joshua chapter 6, verse 1 to 2. This was the time nang God, sabi sa kanilang ganon, na they were going to the promised land. Kailangan mararating na yung promised land. Pero una nilang aatakihin ay ang tinatawag na Jericho. Kasi in Jericho, siya yung starting point. Pag nakuha ng Jericho, the rest will be easy for them. Kasi ang Jericho ay napakalakas. Pero tingnan niyo sinabi dito sa 1 and 2. Now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. No one was allowed to go out or in, but the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Ito ngayon. Ang Jericho, pag titingnan mo, it looks impossible para makonquer. Bakit ka mo? Kasi every door was closed. Kung sa bagasaan na pinaghandaan, isinara ang Jericho, hindi pwedeng pumasok. So lahat ng sinabi sa kanyang breakthrough was impossible to achieve that time. Pero kita mo, ano sabi ng Lord doon? Ang pagkakasabi ng Lord kay Joshua, I have given you Jericho. Sa Tagalog, ibinigay ko na sa iyo ang Jericho. Pero nung sinabi doon, pinaghandaan sila, isinara ang Jericho. Ibig sabihin yun, they cannot enter, they cannot conquer because it was closed. Pero ang pangako ng Diyos, ibinigay ko na sa iyo ang Jericho. Hindi niya sinabing, ibibigay ko sa iyo. Hindi naman sabi niya, might be, ibibigay ko sa iyo, pero ang matinding word, but I have given you. Ibinigay na. Amen? Hindi pa nangyayari, parang wala opportunity, parang imposibleng pasukin, pero ang sabi ng Lord, ibinigay ko na sa iyo. So anong ginawa ngayon ni Joshua? Joshua stepped into Jericho believing God had already given the victory. Antindi. Ang ginawa ni Joshua, yes, sumulong siya sa Jericho at siya'y naniniwala, kapit-kapit niya yung pangako ng Diyos na ito'y kanyang binigay na sa kanya. Amen? Grabe yung pinanghawakan niyang pangako ng Diyos doon. Kasi alam niya, kayang gawin ng Diyos. Alam niya ba bakit sinara ng Jericho, even though they were the strongest opponents that time, na pwedeng harapin ng mga Israelites? Kasi they were, narinig nila yung ginawa ng Diyos. Kasi nung merong pinapasok na dalawang spies doon, si Joshua nung una pa lang, ay nalaman nila na takot pala ang mga taga-Jericho.
Sabi ni Rahab sa kanya, yes, sabi niya ganoon, alam namin na ibibigay ng Diyos nyo ang Jericho. Kaya nga kami takot na takot. Remember yung sa Numbers chapter 6 ba yun? Yung Moses sent 12 spices. Di ba akala nila that time na sila ang dapat matakot? At dahil 12 yung pinadala noon, ang ginawa ngayon niya, kasi ang gulo pag 12 eh. Ang ginawa ngayon ni Joshua, 2 na lang pinadala niya. Pero na-realize sila na the reason why ang mga Jericho pala ay takot na takot sa kanila. Sabi niya gano'n, we are afraid of your God because we heard about this story when the Lord saved you in the wilderness, kung paano kayo pinalaya sa Ehipto, kung paano inihati ang dagat, lahat daw yun narinig nila. Kaya we are so very afraid. Kita niyo ha? Sometimes, yung kinatatakutan mo pala, siya pala'y natatakot sa'yo. Yung problema mo pala na kinaharap, na yung iniiwasan, na iyong akala mo ay tatalunin ka, siya pala yung takot na takot sa'yo. Amen? Kaya tayo din, kailangan nating maniwala na ibinigay na ni Lord sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, maniwala ka na ibinigay na ni Lord sa'yo. Kita mo ha? Actually, it was given 2,000 years ago. Ibinigay na sa atin ng Lord 2,000 years ago. Ano yon? Yung riches. Bakit ko sinabing riches? Sinabi sa Book of Corinthians, sabi ganon, siya ay naging mahirap upang ikaw ay maging mayaman. Ano pa? Yung kagalingan. Sinabi rin sa Bible in the book of Isaiah, by His stripe, we are healed. At sinabi rin sa Bible na yung ating mga pangailangan, sabi niya ganun, I will supply all your needs according to His riches and glory. So it was given 2,000 years ago. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tunay na ibinigay na. Kaya wag ka na mag-alinlangan. Pangalawa, isa sa mga dapat natin gawin para maranasan si Lord ng higit pa, kailangan meron ka tinatawag na discipline. Discipline. Discipline prepares you for God's more. Pagka merong disiplina, ito'y hinahanda ka pa sa mas marami pa. Ang disiplina, siya yung naghahanda sa iyo para sa higit pang mga bagay na mula sa Diyos na dapat mong maranasan. Alam niyo ba, ang faith doesn't grow accidentally. Ang pananampalataya po, hindi po yan lumago na accidental lang. Kailangan po dyan ng intensyon. Kita nyo, sino dito yung mga nag-gym? Si Robert daw. Yan. Alam mo, pag ikaw nag-gym, para ikaw ay maging strong, dapat consistent ang iyong punta sa gym. Tama? Pag ikaw ay nag-enroll sa gym, at ang punta mo lamang ay once a month, don't expect that yung kalakasan ay madidevelop. Kasi strength develop through consistency. Pag ito'y palagi mong ginagawa, ito ay lalakas ka. Ngayon sa faith, ganun din po. Faith grows the same way. Kailangan consistent ka sa iyong pananampalataya. Tama ha? Ano sinabi ni Lord kay Joshua? May sinabi si Lord kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 8. Ito sinabi. Sabing ganon, you must keep on speaking about the words of God's law. Think about what it says all the time. Be careful to obey it. Then you will do well and you will win. Tama ha? Tatlong bagay sinabi ng Lord kay Joshua. You must keep on speaking about the words of God's law. Kailangan binabanggit. Pangalawa, think about what it says. Isipin mo kung ano yung sinabi ng Word of God. At pangatlo, be careful to obey it. Sabing ganun, sundin mo kung ano yung binasa mo. Binasa mo, inintindi mo, sundin mo. And that is the discipline. Ano pangako? Then you will do well. Ibig sabihin ng maganda ang mangyayari sa iyo. And you will win.
Ibig sabihin nun, ikaw ay magiging tagumpay sa lahat ng bagay. Amen? Yung success si Joshua's success was not accidental. Hindi po yan aksidente na si Joshua ay naging successful. It is a result for daily discipline in God's words. Ito ay resulta ng kanyang pagiging disiplina sa Word of God. Pwede ba tayong dyan? Makinig, no? Joshua's success was not accidental. Pakiturn na. Amen. Ito ay resulta ng pang-araw-araw mong disiplina sa words of God. Kayo ba naniniwala doon? Na si Joshua hindi naman siya nanalo dahil siya'y malakas. Sila'y nanalo dahil sa kanilang pagsunod sa Word of God. Kasi ang Bible ay instruction ng buhay. Amen? Ano ba ang acronym ng Bible? Ano ba nga ba? Yan, no? Ano? Basic instruction before leaving earth. Sabing ganon, ito daw instruction sa atin bilang nandito pa tayo sa mundo bago tayo umalis dito sa mundong ito. So, napaka-importante. And Joshua found out the secret. Ang sikreto ay ang Word of God. Ang paglago in God is intentional. Ang paglago po natin kay Lord ay intentional. Ito dapat binibuild natin through daily discipline. So growth in God intentionally, built through daily discipline, first ay ang prayer natin. Kasi ang paglago sa Diyos ay hindi aksidente yan. The reason why nakikita ka mga Kristiyano na malalim, talagang matatag, hindi po aksidente na ganun. Hindi dahil siya leader, hindi dahil siya maalam sa word, marami siyang alam, matalino siya, hindi po. Ayun po ay bunga ng kanyang discipline sa kanyang sarili. Ito ay bunga araw-araw, spiritual. Kailangan yan eh. Unang-una ang iyong prayer. Ang prayer strengthens faith. Pag ikinalangin, pinalakas ang iyong pananampalataya. Kasi why? Hindi mo naman kasi nakikita ang Diyos, but you pray. And then you believe that what you pray ay magsasagot ng Lord. Amen? So, pinatatatag o pinalalakas ang iyong pananampalataya. Pangalawa, para kayo lumago, para kayo magkaroon ng disiplina, reading the Bible. Pangalawa, basahin mo ang Bible kasi ito naman ay binibuild ang ating faith. Ito naman ay pinalalakas o binibuild o pinalalaki ang ating pananampalataya by reading the Bible. Amen? Look at Jericho. Sabi ni Rahab, takot na takot kami. Saan galing yun? Sa word ng Lord. Kasi they heard about what God did miracle for the Israelites. Kung paano niligtas, kung paano tinalo nilang ang mga Egyptian, kung paano na tinalo yung kanilang mga kaaway sa wilderness, narinig nila lahat yun. Kasi why? Basahin mo ang kanyang mga salita. Sabi mo sa katabi, mga kapatid, simula ngayon, basahin mo ang Word of God. Pangatlo, para tayo magkaroon ng disiplina araw-araw, worship. Ang worship naman, that lifts your focus to God above your circumstances. Pag ikay nag-worship, minamagnify mo si Lord. You magnify God, and then all your problem or the circumstances ay biglang bumababa. Amen? So kaya nakafocus ka ngayon kay Lord instead sa nangyayari sa iyo. Pang-apat, magkaroon ka dapat ng disiplina sa pagsunod, obedience. Why? Because obedience activates faith. Pag ikaw naman ay sumusunod, ibig sabihin nun, ina-activate mo naman ang iyong pananampalataya. Kasi faith without works is dead. Pagka walang pagsunod, ito ay hindi mo ma-activate. Last one, ang fellowship. We need fellowship. Bakit we need fellowship? Ang fellowship naman, it strengthens and unites believers. Kaya nga merong fellowship. Sinabi rin sa Bible, sa Book of Hebrew, na wag daw nating kalimutang gawin ng mga bagay na ito, ang makipag-fellowship sa marami. Kasi dito kasi, lumalakas tayo.
At nagiging united tayo as one, as a believers of Christ. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya today's discipline becomes tomorrow's breakthrough. Amen? Yung ngayon na disiplina mo, ito yung magdadal sa iyo para sa yung breakthrough. Amen po ba? Praise God. Amen. So, kailangan, no, may disiplina tayo upang sa ganon, ma-receive natin ang breakthrough. Ngayon, ganito. Pag iyong pinifeed ang iyong sarili mo ng takot, your fears will grow. Tama ba? Pag puro takot ang nilalagay mo diyan, ang mangyayari sa iyo, magiging matatakotin ka. Mahirap din maging matatakotin, hindi ka na makakatikim ng kape. Kasi kung nervyoso ka na sa una pa, hindi ka na makakapagkape. Eh, iba pa naman yan, narinig ko, Pastor, panlim ako na to. Ha? Sabi niya, iniisip niya daw kung aanim pa siya. Kung ano yung ipinifeed mo sa sarili mo, ito ang lalago sa puso mo, sa buhay mo. Pag ikaw ay pinifeed mo, pinupuno mo yung sarili ng pananampalataya, your faith will grow. Tama. Kita mo, pag finid mo yung sarili mo ng hatred, ba talaga namang galit ka na? Paglabas mo pala ng bahay mo, nakasimangot ka na kaagad. Wala nang gustong lumapit sa iyo. Nako, galit na naman si Gabriela Silang na yan. Di ba yung parang tingin mo lagi mahihiram ng pera sa'yo? Kaya ka nakasimangot. Ngayon, ang tanong ngayon, ano ba yung inilalagay mo sa iyong isipan, sa iyong puso, sa araw na ito? Kasi ayan, eventually, ayan ang lalago sa buhay mo. If I were you, you're a Christian, you know about God, feed yourself with faith so that your faith will grow. Amen? Amen po ba? Kaya sa mga taong winelcome si Lord sa buhay nila, ang kasunod ay ang paglago. Once you welcome God into your lives, ang kasunod niyan ay growth. So, God has more where He is welcome. Growth follows. Pag si Lord ay welcome, ikaw ay lalago. Kita mo ha? May higit pa ang Diyos kung saan siya tinatanggap. Mararanasan mo siya. Kaya pag sumunod ka, mayroong paglago. Alam mo ba si Lord na hindi niya naman pino-force yung kanyang sarili sa atin. Pero meron siyang invitation lagi. Amen? Kaya nga some people, they don't accept the invitation. Some people, ina-accept yung invitation ng Lord. Kasi He never forced Himself sa isang bagay, di ba? Kaya nga, salvation is free, sabi nga, di ba? Ang kaligtasan, it was given 2,000 years ago. However, many still don't want to accept that salvation. Ayun po yung nakakatakot minsan. Pero sa mga taong nakatanggap ng salvation, marami nagbago sa buhay nila. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka dati ganyan. Ang sarap mo ng kausapin ngayon. Sabi mo, pagka ikaw intentionally na binigyan mo ng puwang si Lord sa buhay mo, yung sa pamagitan ng pagpipray, yung kayo nang binigay natin discipline ng pamagitan ng Word of God, sa pamagitan ng worship, sa pamagitan ng pagsunod, ang puso natin ay nagiging bukas at gusto mong gawin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kita niyo ha? Sa Luke chapter 19, may nangyari po diyan. Sino may kilala kay Zacchaeus? Maybe you heard about Zacchaeus. Zacchaeus is a government employee that time, and he is a tax collector. He was short, maliit lang siya. Yung kanyang height ay hindi pangkaraniwan kasi maliit lang siya. So,
What that time ay si Lord may pupuntahan si Lord and people follows him. Kaya nga si Lord sabing ganoon, talagang very talaga naman yung si Lord talaga ay kilalang-kilala noon talaga. Wherever he goes, people follows. Laging sumusunod. That time, si Zacchaeus was so very curious about Jesus because he heard about Jesus. He healed, he saved people, mga naririnig niya yun. So, because of his shortness, dahil sa kanyang kaliitan, and lalaki ng mga nasa harap niya, hindi niya makita. And then the story was told that he climbed a tree, a sycamore tree. And ang sycamore tree is not just an ordinary tree. Etong tree daw to ay punong-puno ng tinik. May mga thorns. So if kung aakyat ka, possibility na magkaroon ka ng mga sugat-sugat. Pero si Zacchaeus, he never mind about those things because he wants to see Jesus. He wants to have an encounter with Jesus. So when he climbed out to the tree, tingin-tingin siya doon, at nung naglalakad si Jesus, sabi sa Bible, nakita daw siya. Sabing ganon kayo kay Zacchaeus, Zacchaeus, come down. Sabi niya ganon, pupunta ako sa bahay mo. Tama, sabi nga ng Lord na, come down, baba ka, punta ako sa bahay mo. So, ano ginawa ni Zacchaeus? Zacchaeus will welcome Jesus into his home. No? And making room for Christ brought transformation sa kanyang buhay. Nagkaroon ng restoration and a new direction of his life. Kita mo ha? Pag ang Diyos ay welcome, growth follows. So ito nangyari. Winelcome niya si Lord, no? Nagkaroon ng kanyang transformation. Sa Luke 19, 9-10, Zacchaeus welcomed Jesus into his home and everything changed. Nabago lahat. Instantly nabago. Alam niyo ba, pag winelcome mo si Lord, babaguhin ka niya ang buhay mo. Amen? Amen? Just like you, when you welcome Jesus into your life, nagkaroon ng pagbabago. Amen? So, ganito nangyari. Si Jesus, pumasok sa tahanan ni Zacchaeus, and immediately, Zacchaeus' heart has been changed. Nabago yung puso ni Zacchaeus. Kilala si Zacchaeus as a greedy person. Paano greedy person? Kasi tax collector siya. He collected more than na dapat niyang i-collect sa mga tao. Kung sa mga ninanakawan niya. Kaya uso na noon yung mali-malita. Noon nga lang, pouch lang doon. Pouch. Lagilas na nalagay, no? Ito ngayon. Yung puso dating sakim, nabago, naging generous. Bakit? Pagbabasahin niyo yung Luke chapter 19 na yan, may portion doon na sinabi niya, Lord, lahat ng kinuha ko sa tao, ibabalik ko na 4 na beses. Grabe. Kung piso ang kinuha sa iyo, ang balik sa iyo ay 4. Kung 1,000 kinuha sa iyo, ang balik ay 4,000. Grabe, no? Nabago yung kanyang puso. Nawala yung kanyang greediness sa pera. Yung buhay na markahan na corrupt na government employee ay na-restore yung kanyang integrity. Amen? I know and I believe nung pinapasok mo si Lord sa buhay mo, maraming na bago sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka talaga dati ganyan. Ang laki na ng pinagbago mo. Amen? Yung encounter lamang na simple encounter with Jesus ay naging full transformation. Just like you, a simple encounter with God, nagkaroon ngayon ng pagbabago sa buhay. Nagkaroon ngayon ng transformation. Kasi pag si Jesus ang pumasok sa buhay ng isang tao, hindi siya nag-i-stay ng the same yung taong iyon. Nababago ang kanyang buhay. Yung His presence doesn't just improve a situation. Hindi lamang nagkaroon ng improvement ng yung situation, hindi. Kundi nagkaroon ng tawag na complete changes from the inside out.
Kapatid, hindi ka naman dati nag-glow eh. Ngayong glow na glow ka na talaga. Dati ang dami yung flows. Ngayong flawless ka na. Di ba? Kasi ang Diyos pag nagbago, hindi lamang sa labas sa anyo. Inuuna yung panloob at magre-reflect yan sa labas. Kaya when you make room for Jesus, He makes room for growth. Pagka ikay binigyan mo ng pawang si Jesus, sigurado yon, ikaw ay lalago. Pang-apat, kaya Jesus expands people into all He created them to be. Kaya ka pinalago ng Diyos. Ang tao hanggang sa maabot niya yung layunin na inilaan mismo ng Lord sa buhay mo. Because I believe na maraming gustong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. May mga nakalaan na gagawin ng Diyos sa buhay mo at ang gagawin ng Lord ay i-expand kanya para marating mo yung mga bagay na yun kung saan ka nilalagyan ng Diyos. Hindi lamang tayo niligtas ni Jesus. Jesus doesn't simply save people. He leads them into the fullness of the life He intends to be. Amen? Kaya kapatid, hindi ka lamang sinave ni Lord. Hindi ka lamang iniligtas ni Lord. Gusto niya, i-lead ka niya, daling ka niya doon sa pinaka-fullness ng buhay mo na gusto niya talaga mangyari sa buhay mo. Amen? Kaya yung nararanasan mo ngayon, hindi pa yan. May mas maganda pang gagawin ng Diyos diyan. Amen? Kita nyo, si Pedro. Peter was an ordinary fisherman. Because the Bible mentioned that Peter was a fisherman. Pero nung sumunod siya kay Jesus, yung kanyang life ay na-expanded into purpose. Naging leader siya, nagkaroon ng leadership, at nagkaroon ng tinatawag na spiritual authority sa buhay niya. Amen? Bakit? Matthew 16:18. Jesus declares Peter will become a foundation of His church. Upon this rock, I will build my kingdom, sabi kay Pedro. Kaya nga, di ba, sa ibang religion, si Peter ay ang unang santo papa. Amen? Kasi he's the one who built the church. Siya yung nag-build ng foundation. Amen? So, Jesus, hindi niya tinignan si Pedro doon sa kanyang limitation ng kanyang buhay. Hindi siya nakatingin doon eh. Even right now, sa buhay natin, He never look at us, yung ating limitation. Kung hanggang saan ka lang, hindi po yan titignan ng Diyos. Tinitingnan niya yung potential na inilagay ng Diyos sa pagkatawag niya sa buhay mo. Sa iba, nakita lang si Pedro na a simple fisherman. Maybe some people look at you as a simple person. Pero hindi yun eh. Yung iba nakita yung defect ni Peter, na meron siyang defect, yung flawless niya. Yung iba nakita yung kanyang weaknesses, yung kahinaan, o kaya yung instability niya, hindi naman stable yan si Peter. Parang tayo, nakita tayo, hindi naman ganito yung taong yan eh. Pero ibang nakikita ng Diyos sa atin. Amen? Si Jesus, nakita kay Pedro ang isang future leader. Si Jesus, nakita kay Pedro a foundation stone for His church na gagamitin niya. At si Pedro, nakita niya kung gaano naging boldness sa kanyang mga salita to spread the gospel. Ang unang paghayag ni Pedro ng Word of God, alam niyo ba kung ilan naligtas? 3,000 people. The Bible mentioned the book of Acts. When he preached the Word of God, 3,000 was added to become a believer. Amen? Imagine that. Kung 3,000, ilan tayo ngayon dito, no? Nag-preach ka, 3,000 na nasave. Ang dami, no? Amen? Nakikita mo ba yung sarili mo doon? Amen, di ba? Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba? Amen?
Kasi ganito si Peter was so very impulsive. Yung reckless. Alam naman natin ginawa niya, di ba? Masyado siyang mapusok. Masyado siyang mapapel. Kung sa bangsa, ang papel niya si Pedro eh. Pagka medyo, hindi, kaya natin yan. Di ba? Si Lord nga eh. Sabi gano'n na, be ready, sabi gano'n, kasi ako ay aarestuhin na. Sabi niya, Lord, hindi kami papayag dyan. Parang ganito, patay kung patay, Lord. Hindi ka namin iiwan. Ganun si Pedro, reckless siya. Imperfect din siya. Madali siya magalit. Madali siya mainis. Parang ikaw, hindi parang parang tayo. Pero binago ng Lord eventually, no? Yet Jesus did not focus on His mistakes. Si Lord, how many mistakes have you done? It doesn't matter to Him. Because He looked at the calling that He put into your life. Ang nakikita niya ay yung pagkatawag na inilagay niya sa buhay mo. Amen? The moment Jesus called Peter, it was not just an invitation to follow. It was an invitation to be transformed. Parang ikaw din, parang tayo nang tinawag tayo ng Lord. Hindi naman para tayo ay sumunod sa Kanya, kundi magkaroon ng tinatawag na pagbabago, transformation ng buhay. Amen? Palapakan natin si Lord. Si Lord, pag tumawag, ganito, Jesus always called people beyond their comfort zone. Kung saan ka komportable, doon ka aalisin ng Diyos. Okay na ako, Pastor, sa upo na lang ako, ganito. Hindi. One day, God is going to call you. And when He called you, nobody can stop it. Pag tinawag ka na ng Diyos na sumunod sa Kanya, walang sino man ang makakapigil pa. You can delay your calling, pero your calling is still prevail. I was called to serve Him when I was 22, 23 years old that time. But I ran my calling because I don't know about pastoring. Hindi ko naman alam talaga eh. Kahit naman sino, di ba? Hindi mo naman alam yung future mo. The Lord brought me in the Cayman Islands. And then I start to become a pastor again. I become a pastor at the age of 37. Imagine that. Ang dami kong pinalagpas na panahon. Ilang taon yun? 23 plus 37. 14 years ng buhay ko. E kung pinagamit ko pala kay Lord noon, di mas lalo pang mas maganda nangyari sa buhay ko. Amen? Amen? Kaya ikaw, hindi mo alam. One day, the Lord is going to put you out from your comfort zone. Kasi alam niyo nangyari kay Pedro? Yung si Peter ay kanyang pinagkanulo si Jesus 3 times in the book of John, chapter 21 ata yun. Di ba, nag-fishing siya uli, and then Jesus was already resurrected that time, and Jesus visited them while they were on the boat at nagpipishing sila. May sumigaw, di ba? Sabi niya, may nahuli na ba kayo? Sabing ganon. And then, yung na-recognize na yung voice. Sabi niya, it was Jesus, our Lord. And then, nung nalaman ni Pedro na si Jesus, ano ginawa ni Pedro? Tumalon. Nung tumalon nga daw, talaga naman nakadamit pa siya, langoy siya, lapit siya kay Lord. And we know the story. The Lord asked him 3 times. Di ba? Hindi niya alam that time na inaayos na pala ni Lord yung kanyang nararanasan. Kasi that time, sabi niya gano'n, walang kapatawaran yung ginawa ko kay Lord kasi pinagkanulo ko siya. I betrayed Jesus. Bata nagtanong, kilala mo ba yan? Diba, isa ka sa kanila. Sabi niya, hindi ko kilala yan, di ba? Hanggang sa dumating yung time na sinumpa niya pa. Sinusumpa ko, hindi ko talaga kilala yan. So, talaga namang sugat na sugat siya noon, pero pinagaling siya ni Lord. 3 times he asked the Lord, feed my lamb, take care of my lamb. Ayun na pala yun, inaayos na pala siya. And then, sabi ni Lord, yes, I know that you love me. Sabi niya gano'n, darating yung panahon na yung ayaw mo mangyayari sa'yo. Sometimes calling ay hindi siya easy talaga. You will experience a lot of things na ayaw mo mangyari sa'yo, pero mangyayari because of your calling. And the question is, are you ready when the Lord's called you? Amen? Kasi,
Jesus always called people beyond their comfort zone. Why? Kasi growth happens when faith is stretched. Ang paglago, yes, pag sinabi mo, I have faith in God. Pero hindi masusubok yung faith mo pag walang dumating na obstacle. Obstacle have come in order for your faith to be stretched. Tinawag ka, sabi mo, hindi ko alam kung tinawag ako ng Lord. Eh, di subukan mo. Amen? Paano mo malalaman? O, di ba yung mga napopromote dyan? I'm going to promote you to a manager. Sasabihin mo, hindi ko na alam ang pagiging manager eh. Eh, di try it. Amen? Mayroon bang isang bagay na ibinigay sa'yo, alam mo na kaagad? Hindi naman, di ba? But you must try it in order for you to find out kung para sa'yo talaga yon. Tama ba? Huwag muna kasi hindi ko pa kaya. Hindi mo nga sinubukan eh. Alam niyo ba may story sa Bible, story of talents. Sabi nga na may binigyan ng 4, may binigyan ng 5, may binigyan ng 1, di ba? Yung binigyan ng 3, yung binigyan ng 4, ginamit na sa tamang paraan. Ano nangyari? Lumago yung kanilang talents na binigyan sa kanila. Eh yung kaisa-isa. Ang ginawa, binaon pa. Ano nangyari? Eh di wala nangyari. Ano sabi sa parable? Hindi mo lang binangko para tumubo man lang. Ano ko ibig sabihin dito? Yung mga tao nagpapagamit kay Lord at nagampanan nila yung pinagagawa ng Lord, they want more. They want more na magpagamit pa mismo kay Lord. Why? Because they experience na kay Lord pala ay walang imposible. Hindi ko kaya, pero nagiging kaya ko dahil sumunod ako sa calling. Amen? Eh, paano ko sinabi mong tinatawag ka ng Lord? Baka hindi ako tinatawag ng Lord. Wala na, nabaon na. And then you find out later on, tinawag ka pala, ako, sayang. 70 years old na ako. Hindi na ako nagpagamit kay Lord, gagamitin pala ako. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Gagamitin ka ng Lord. So maraming inihanda si Lord, kaya the best is still ahead because God has more. Amen? Marami pa yan. May mas maganda pang hinaharap dahil mahigit pa ang Diyos sa ating mga buhay. John chapter 14 verse 12, ito sinabi, whoever believes in me, sabi ni Jesus, will do the works I have been doing and they will do even greater things. Kay Lord galing, ha? Yung mga ginagawa ko sa mga taong susunod, sabing ganon, ay mas higit pa yung kanilang gagawin. Eh, grabe yun. Ano ibig sabihin? That means your story is not finished. Your limit is not your ending. Yung istorya mo, hindi pa tapos yan. Yung limitation mo, hindi pa yan yung ending mo. May gagawin pa sa Lord. Kasi si Lord ay still writing your story, is still shaping your story, is still leading you into what He has prepared for you. Idinadala kanya doon kung saan niya piniprepare kung para saan ka. Kaya yung limitation na meron kayo, yung limits na parang hanggang dito lang talaga eh. Hindi yan yung final, permanent conclusion ng buhay mo eh. Some of us here started nung nag-work, nakala mo yun na lang ang work mo. Pero the Lord promoted them. I heard a lot of things na kung paano ginawa ng Diyos sa buhay nila. Akala lang, gando na lang sila. Pero the Lord promoted them. Hindi lang kami lalayo sa buhay lang namin mag-asawa ni Pastora. When I started here in Cayman Islands, ang ganda pa ng title ko. Ayun. Sabing gano'n, ang title ko ay Warehouse Manager. Wow! Sabi ko, ayos yun sa Pilipinas Sabi, natanggap yung aking papel na contract. Wow, warehouse manager, ang ganda ng position. Punta ngayon sa POA. Sabi sa POA, wow, ang ganda ng position mo dyan Kasi I heard, back then 1997,
Sabi ka na yung mga pupunta sa, pupunta daw sa Cayman Islands, sa mga trabaho, sa bahay, driver, yung mga ganun ba? Yung mga kasi hindi pa open noon. They limited expats. Yung mga dati na, they understand it, no? Hindi pa yung kagaya ngayon, na manager ka na ngayon, supervisor ka na ngayon. Yung panahon namin, walang ganyan. Hindi mo maaabot yan. So, punta dito. Warehouse manager. When I come here, ang laki ng warehouse talaga. Photocopier, sharp machine eh. Mga sharp machine. Photocopier, may fax machine. May gumagamit pa ba ng fax machine ngayon? Wala na siguro, no? Fax machine. Tapos yung papel na ginagamit. Alam niyo bang gano'ng kabigat yon? Yung isang ganon, kasi isang rim, di ba? 10 yung nandoon sa isang box. Ang bigat po nun sa totoo lang. When I came there, the manager showed me everything. Oh, this is the warehouse that you're going to manage. Okay. Then I'm looking for somebody. So, who's going to work with me? Sabi niya gano'n, just you. Sabi ko, ako lang. Ako naging driver, ako taga-deliver, lahat yun. But back then, I was working, I was working in an office that time. Tapos, eventually, my father asked me to manage our business. Yung, iba narinig na, yung sa mukha, derm care. Kaya nga, ganito itsura ko ngayon. Hindi, derm care. Kasi meron kami mga franchise ng derm care. 2, 3 amin noon. Pero nasa north. Nasa La Union, tapos sa Ilocos Sur. So what I did, ako yung nag-aahente noon. So I driving from La Union, going to Ilocos Sur, Ilocos region. Ang dami kong pinuntahan noon. Drive noon. Benta, astringent. Sino nakarinig doon? Wala na siguro gumagamit kayo. Yung pag nilagay mo, pulang-pulay mukha mo. Tapos, may 1, 2, and 3 pa yon. Pag hindi pumulay mo mukha mo sa 1, gamitin mo yung 2. Pag hindi pa rin, 3 pa na gamitin mo. Para kang carrots. Ayan, di ba? So, that time, sabi ko ng Lord, hanggang dito na lang ba ang buhay? At hindi mo alam, God is going to call you in a better things sa buhay mo. Until the rest is history, I became a government employee. Di ba? Nag-establish yung ating church dito sa Cayman Islands. Those things. My wife, si Pastora, she started as a caregiver sa maliit na bata that time. Hindi naman kami kagad dumating dito, ganun kagad trabaho namin, hindi. But we are so very faithful because we know hindi lang ito ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ko. Mas malaki pang kayang gawin ng Diyos. Hanggang sa nakapasok sa company niya, at ngayon naging manager na siya. For how long na? At marami pang iba dito. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May calling. But if you're going to use it for His purpose, mas lalo ka pa niyang i-improve ang iyong buhay. What feels like today can become a doorway tomorrow when God steps in. Yung akala mo mga sarado mga pinto sa buhay mo, minsan ay nanggagamitin ng Diyos upang ikaw ay makapasok. Pag binabasa niyo ang Bible, si God ay consistently reminds His people that ending are not always ending in Him. Yung akala mong katapusan mo na ay hindi pa yun ang iyong katapusan. Be faithful to God. Amen? Be faithful in everything. Kung saan ka hiningan ng Diyos, kung saan ka maging faithful ka doon. I heard a lot of stories. Meron nga akong narinig na istorya na manghak talaga ako sa istoryang yon. Ano yung istorya narinig ko that time? The story was, they going to buy a property. Ang mahal. 3.5 million? Sabi ko, gulat ako. Sabi ko, 3.5 million? Sabi niya, kukunin namin yan. Sabi niya, gano'n, magkakabayaran na. Paano mo inipon yung 3.5 million na yan? Sabi niya, last year. Last year naipon mo yung 3.5? Kasi why?
They are so very faithful to God in everything. When they serve the Lord, they serve the Lord faithfully. When in times of giving to God, they give to God faithfully. Alam niyo ba na sinabi rin sa Bible na lahat ng ating ginagawa hindi nawawala ng katuturan sa harapan ng Diyos? Whatever you do to His kingdom, hindi maaring hindi balikan o hindi maaring palitan ng Diyos yan. At yung inaakala mo, kayang ibigay ng Diyos yan. Akala mo ang ganito lang, pero kaya ibigay. Hindi mo alam what looks like delay became a preparation pala sa'yo. Yung mga bagay na akala mo, talunan ka na sa bagay na yon, it is a setup for you to be victorious. Para maging mananagumpay ka. Kasi why? Because in Christ, ordinary becomes extraordinary. Pag tinignan mo yung mga disciple noon they are all ordinary people. Pero ginamit ng Diyos. Yung maliit, it becomes significant. Akala mo maliit lang, pero ito pala yung napaka-importante. Faith becomes impact. Yung pananampalataya mo, nagtiis ka na ng palataya kay Lord, ito pala yung magiging impact sa maraming tao. Lives become purpose. Nagiging purpose yung buhay. Kaya kapatid, God has more. Amen? Do you believe in that? Marami pang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. More vision, more growth, more transformation, more purpose sa buhay natin. So walk in faith. Lumakad tayo na mayroong pananampalataya. Live in discipline. Hindi ka lamang dapat makitang ikay Kristiyano sa church. Maging sa labas, kailangan maging Kristiyano tayo. Live in discipline. Makes room for God. Bigyan mo ng puwangan, Lord, sa buhay mo palagi. And make room for God and step into the life Jesus is expanding you into. Hindi mo inaasahan na pinalalawak ka na pala ng Diyos. Pinalalaki ka na pala ng Diyos. Why? Because in God, there is always more. Amen?